Okay, so ang ating exercise ngayon ay supply the missing statement or reason as the case may be. Ngayon, wala na tayong given na argument or paragraph. Kailangan natin, ito, diretso na. May statement ka na, may reason ka na, depende kung anong nawawala. Dito sa number 1, kailangan natin ng statements provided na yung reasons, yung mga rules. Sa number 2 rin, statements hinahanap. 3, reasons. 4, reasons, then 5 reasons. Di mas okay. Kasi andyan na yung flow ng proving eh. Wala ka na gagawin kundi just fill out what's missing. Number 2. Number 1. Ano bang nawawala sa 1? Okay, anong sabi sa 1? Ang given natin na premise ay, ayan, yung number 1. If not P and Q, then Q and not R. Yun yung unang premise. Number 2, if Q and not R, then S. Number 3, not S. Tapos number 4, kailangan mo daw gamitin yung 1 saka 2 na ngaya apply mong rule, hypothetical syllogism. Anong gagawin natin? Ano ba yung hypothetical syllogism ulit? Okay? Ang hypothetical syllogism, if I will recall here sa right side, HS, if P then Q, if Q then R, therefore, if P then R. So, para siyang tulay, ginagamit mo yung Q as your bridge. So, ganon. So, paano yung pattern nun dito sa ating step by step sa number 1? Ano mangyayari? 1 and 2 lang daw gagamitin. So, ito, ina-assume mo, ito yung solong P dun sa formula. Tapos, ito yung Q. So, ayan yung if P then Q. Kuha nyo? Tapos ito yung if Q, then R. Lumalabas yung R, yung S. Yung Q natin, na ulit naman, perehas lang, Q and not R. Tapos yung P natin, not P and Q. Taken as 1 ha, kaya nakabilog. So, anong ating magiging conclusion ngayon? So, dapat magkaroon ka ng if P then R sa conclusion. So, copy mo yung P. Siya yung pinakauna sa number 1. Lagay mo, not P and Q. Kulang na parenthesis. Then, ang R natin, katapat niya, S. Yan yung sagot. O, number 5. From numbers 3 and 4, modus tollens. O, paano modus tollens natin? Madali lang. Diba? Ang modus tollens naman natin ay if P then Q, not Q, therefore not P. Sinusulat ko sa pinaka kanang bahagi. Okay? Sa number 2, ito yung lumalabas na P. Ito yung Q. Tapos ito yung not Q. So, kailangan ko ng not P. So, anong not P natin? Not, open parenthesis, not P and Q. So, yan na yung final answer. Yan na yung nawawalang blank space na dalawa. Number 2. Okay, so given number 1, step 1 for number 2, P or Q. If P or Q, then R, premise. Number 2 is not R, premise. Number 3 daw, gamitan mo yung 1 and 2 ng modus tollens. So, madali lang. Lalagay mo dito. Ito mismo yung if P then Q. Ito mismo yung not Q. So, modus tollens, if P then Q, nasa right side I'm writing, not Q, therefore not P. Yan yung formula. So, anong inanat natin? Yung P. So, not, open parenthesis, P or Q. Modus tollens. Okay. Next, step 4. Gamitan mo daw yung number 3 ng De Morgan's rule of replacement. So, distribute lang. Diba? Not P, lagay mo dito not P. Not Q, lagay mo dito not Q. Tapos yung symbol sa gitna na or, magiging N. Kasi didistribute mo. Okay? Then last step, sim. Lagay natin, from number 4, i-simplify daw yung 4. So, lagay mo lang not P. O, final answer. Next. Number 3. O, dito nawawala naman yung reason. So, ano mangyayari? Okay?
O, paano nangyari yung number 2? Anong ginawa? Oh, rule of replacement. Meron tayong tinatawag na material implication na kung saan pag meron kang if P then Q, equal lang din daw to sa not P or Q. Yan yung mismong formula, rule ng replacement na material implication. Okay? So, dito sa number 3, step 1, ito yung lumalabas na solong P. Tapos then, syempre, kinapi-paste ko. Tapos ito yung Q, yung P. Okay? Nakuha ba? So, ibig sabihin, yung number 2, kaya siya naging ganyan. Kasi ninat mo eh. Ininat P mo. Taken as 1 yan. Tapos or. Tapos yung P, siya yung Q. So, anong ginawa? From number 1, gumamit ka ng material implication. O, number 3, para naman nangyari. O, barahin ko yung ginawa ko. O, yung 3 naman, pag dinistribute mo to, yung not, dun sa dalawa, sa loob na parentheses, double negation, nawala na. So, ang inong ginamit, yung number 2, sinod mo ng double negation, pero hindi lang yun. Nung dinistribute mo yung not, nabago din yung symbol. So, hindi ka lang gumamit ng double negation. Gumamit ka rin ng De Morgan. So, dalawa yung sagot. Sa 2, in-apply mo na rule. Rules of replacement. Double negation and De Morgan's. Final answer. Number 4. Step 1, ang premise natin given, P or Q. If P or Q, then R and S. Tapos number 2, P. Paano nangyari yung 3 na P or Q? Ano nangyari? Paano naganap yung 3? Anong in-apply? Oh, may makakasagot na. Nag-addition, ma'am. So, yung number 2, nag-add ka ng or Q. Addition. Oh, yun naman number 4. Paano nangyari? Oh, ayan. From number 1. Okay. Saka number 3. Ano to? Ito, if P then Q. Tapos ito, P. Therefore, itong R and S, siya yung Q. Ano in-apply mo? If P then Q, P therefore Q. So, ginamit mo yung modus ponens. Anong mga number? Number 1, numbers 1 and 3. Modus ponens. O, paano naman nangyari yung 5 na naging R na lang? O, sinimplify mo yung number 4. Simplification. Finish. O, last number 5. Step 1. Isa lang given. P and not P. O, paano nangyari yung 2? Oh, madali lang kasi yung 1 conjunction na N. Pag conjunction na N, pwede ka magbawas. Gagamit ka ng simplification. So, from number 1, sinimplify mo siya. Kaya siya naging P. O, paano naman nangyari yung not P? Pwede sinimplify mo ulit yung 1. Okay. Number 4, paano nangyari yan? O, from number 3, nag-addition ka. Nagdagdag ka ng or Q. 5, paano naman nangyari? O, ayan. Di ba yung number 4 na P or Q? Tapos 5, if P then Q. E di, ginamitan mo yung number 4 ng material implication. Equivalent sila eh. Equal lang yung 4 and 5. Number 6, paano nangyari? O, ginamit mo yung 5, 2, saka 6. Modus ponens. From numbers 5 and 2, ginamitan natin siya ng modus ponens para makonclude si Q sa number 6. Final answer. Thank you.